Hindi na pa kayo nung nag-response kayo, ano po yung unang napansin niyo po sir doon sa crime scene? Nung pumunta kami doon kasi may tumawag dito na PNP, di ba? Tapos, dumiretso na kami doon, kumuha kami ng mga gamit, pupunta namin doon. Dapat i-assess namin yung kung gaano kalalim yung bangin, ganon. Tapos, kung yung surroundings, dapat makita namin kung paano mag-set up para maiangat yung katawan. Dapat assess the scene muna. Yun ang ginawa namin. Pagkatapos yun, bumaba na kami sa baba. Para tingnan namin kung anong pwedeng gamitin. Yun. Yun, ma'am. Sir, nung nakita niyo po yung biktima, may something ba na ano sa ulo niya or sa other parts of the body po niya ba? Ay. Kasi ma'am, galing sa nahulog, di ba ma'am? Kaya nakita namin sa baba, as in fetal position. Tapos yung, ano na, yung katawan niya, hindi na, ano yun, yung mga katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. May mga galis po ba siya, sir? Meron po, ma'am. So sir, kamusta po yung naging pag-responde natin? So sino po mga kasakasama natin, authority, sa pag-angat po ng katawan nitong si DPWH Cabral? Ay sa pag-respond, ma'am, pagpunta namin doon, andun na yung PNP, ma'am. Sila yung nagbantay doon sa katawan, tapos pagbaba namin, hinintay namin yung soko para ma-document muna nila. Pagkatapos yun, doon na namin inangat yung katawan. So mga ilang oras o ilang minuto sir na nagtagal itong operation natin? From 7:50 sila tumawag, tapos natapos ng 12:03 nung na-declare siyang yung natapos na yung operation. Okay. So sir, so far kamusta naman po yung assessment ng BFP sa nangyaring operation? Ano pong masasabi natin, sir? Well, sa mga ganong bagay, at least masasabi namin na yung mga gamit namin kompleto, kaya yung ganong operation hindi ganong mahirap kasi train naman talaga kami sa mga ganyan eh. So wala tayong hinarap sir na challenges dito po sa pag-retrieve ng katawan? Wala po ma'am, kasi yun naman ang kuha namin eh, talaga sa expertise ng mga kasama natin.